May mga trabaho hindi para sa lahat. At may mga lugar kung saan ang kadiliman ay higit pa sa kakulangan ng liwanag. Ako ay isang normal na tao, hindi isang naniniwala sa mga multo o sa mga supernatural. Ngunit nagtatrabaho bilang isang bantay sa gabi sa isang lumang ospital, nagbago ang aking isip magpakailanman. Malamig ang gabi nang makatanggap ako ng tawag. Isang alok na trabaho na may kaakit-akit na sweldo na hindi ko matanggihan. Ngunit kasama nito ang isang listahan ng mga kakaiba, halos walang katotohanan na mga patakaran na sinabi nila sa akin na sundin. Ang mga patakaran ay hindi malinaw na ipinaliwanag, isang babala lamang, kung lalabag ka sa alinman sa mga ito, hindi ka naalis. Akala ko biro lang, trick to test the newcomer. But when I stepped into the hospital for my first shift, I realized things weren't that simple. Ang madilim na liwanag mula sa mga kumikislap na fluorescent na mga ilaw, ang panandaliang mga figura sa paningin, ang hindi malinaw na mga bulong mula sa mga silid ng isim, lahat ay lumikha ng isang nakakainis, nakakasuffocating na kapaligiran. At pagkatapos nakilala ko ang maliit na batang babae na may teddy bear sa cafeteria, ang misteryosong lalaki na kumakatok sa pinto ng banyo, ang mga hiyawan na umaalingaw sa gabi, at ang matandang lalaki sa Yi na may nakakatakot na babala tungkol sa surgeon. Nagsimula akong mapagtanto na ang mga alituntuning iyon ay hindi katarantaduhan upang maging mahirap ang mga bagong tauhan. Sila ang tanging susi upang matulungan akong makaligtas sa gabi. Kung sinira ko ang alinman sa kanila, tiyak na may mangyayaring kakilakilabot. That first night changed in my life forever. And now, I will tell you the whole story, detail para malaman mo, sa dilim ng ospital na yon, kung ano ang naghihintay sa pinakamatapang. May mga trabaho hindi para sa lahat. At may mga lugar kung saan ang kadiliman ay higit pa sa kakulangan ng liwanag. Ako ay isang normal na tao, hindi isang naniniwala sa mga multo o sa mga supernatural. Ngunit nagtatrabaho bilang isang bantay sa gabi sa isang lumang ospital, nagbago ang aking isip magpakailanman. Malamig ang gabi nang makatanggap ako ng tawag. Isang alok na trabaho na may kaakit-akit na sweldo na hindi ko matanggihan. Ngunit kasama nito ang isang listahan ng mga kakaiba, halos walang katotohanan na mga patakaran na sinabi nila sa akin na sundin. Ang mga patakaran ay hindi malinaw na ipinaliwanag, isang babala lamang, kung lalabag ka sa alinman sa mga ito, hindi ka naalis. Akala ko biro lang, trick to test the newcomer. But when I stepped into the hospital for my first shift, I realized things weren't that simple. Ang madilim na liwanag mula sa mga kumikislap na fluorescent na mga ilaw, ang panandaliang mga figura sa paningin, ang hindi malinaw na mga bulong mula sa mga silid ng isim, lahat ay lumikha ng isang nakakainis, nakakasuffocating na kapaligiran. At pagkatapos nakilala ko ang maliit na batang babae na may teddy bear sa cafeteria, ang misteryosong lalaki na kumakatok sa pinto ng banyo, ang mga hiyawan na umaalingaw sa gabi, at ang matandang lalaki sa Yi na may nakakatakot na babala tungkol sa surgeon. Nagsimula akong mapagtanto na ang mga alituntuning iyon ay hindi katarantaduhan upang maging mahirap ang mga bagong tauhan. Sila ang tanging susi upang matulungan akong makaligtas sa gabi. Kung sinira ko ang alinman sa kanila, tiyak na may mangyayaring kakilakilabot. That first night changed in my life forever. And now, I will tell you the whole story, detail para malaman mo, sa dilim ng ospital na yon, kung ano ang naghihintay sa pinakamatapang. I'm not an adventurous person. I don't believe in ghost stories or the supernatural. Ngunit kapag ang orasan ay umabot sa mga huling oras ng mahabang araw, kapag ang aking pitaka ay walang laman, at ang buhay ay nagtutulak sa akin sa gilid, lahat ng mga paniniwalang iyon ay nagsisimulang mag-alinlangan.
Doon ako nagsimulang maghanap ng trabahong panggabi. Ang trabahong hindi nangangailangan ng maraming kasanayan, hindi masyadong nakaka-stress sa araw ngunit sapat na upang bayaran ang aking upa, pambili ng pagkain, at hindi masira ang aking buhay. Pagkatapos ng maraming araw na pag-alagala at pagtatanong, sa wakas ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang malaking ospital sa lungsod. Kailangan nila ng security guard para sa night shift. Mukhang simple lang, pero walang may gusto sa trabahong ito. Bakit? Sikat kasi ang ospital na yon sa mga misteryosong kwento, mga kakaibang pangyayari na nangyayari pagkalubog ng araw. Nagpasya akong kunin ang trabaho, kahit na ako ay parehong kinakabahan at mausisa. Sa unang araw ko, nakilala ko ang night shift manager, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malalim at palihim na tingin. Inabot niya sa akin ang isang stack ng mga papel, sa loob ay isang listahan ng 7 kakaibang panuntunan, na sinamahan ng isang nakakatakot na babala. Ang boses ng tagapagsalaysay ay naging isang bulong, nagtatagal, lumilikha ng isang diwa ng misteryo. Dapat mong tandaan, huwag mong sirain ang alinman sa mga ito. Kung hindi ka aalis dito. Tinignan ko ang mga linya sa papel, ang bawat isa ay parang biro. Huwag makipag-usap sa babaeng naghahanap ng asawa sa hallway, siguraduhin laging may ilaw ang silid ng ihi. Huwag buksan ang silid na imbakan ng gamot sa isang tiyak na oras. Huwag pansinin ang imbitasyon na makipaglaro mula sa batang babae na may teddy bear. Ngunit sa loob ko, nagsimulang kumalat ang malamig na pakiramdam. Alam ko, hindi ito biro. Ang ospital sa gabi ay hindi ang naisip ko. Hindi ito simpleng gusali na may mga ward. Isa itong mundo, isang mundo ng nakakatakot na katahimikan, kung saan ang madilim na liwanag ay nakipag-ugnay sa malalim na kadiliman. Ang tuloy-tuloy na tunog ng bentilador ay parang tibok ng puso ng isang higante, hindi nakikitang nilalang. Ang karaniwang inday ay napalitan ng malalayong tunog, na umaalingaw sa buong mahaba at madilim na koridor. Mabagal akong naglakad, sinusubukan kong isaulo ang bawat tuntunin, bawat sulok ng ospital. Ang bawat pakiramdam ay panahunan tulad ng isang string, ako ay parehong mausisa at nag-aalala, ngunit walang puwang para sa takot o pag-aatubili. Kailangan kong gawin ang trabahong ito ng maayos, hindi lamang para sa pera, kundi pati na rin para sa aking sariling buhay. Nang gabing iyon, habang bumabagsak ang kadiliman, nagsimula akong mas malinaw na maunawaan kung ano ang naghihintay sa hinaharap. At alam ko, ito ay isang gabing hindi ko malilimutan. Nahawakan ko ang papel na may 7 panuntunan na iginiit ng pamunuan ng ospital na hindi dapat sirain. At nagsimula ang unang gabi ko sa Rule number 1. Unang panuntunan, huwag makipag-usap sa babaeng naghahanap ng kanyang asawa sa pasilyo. Nang pumasok ako sa pasilyo ng lumang ward ng pasyente, nakita ko siya, isang babae na nakasuot ng puting damit, puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata, na may hawak na larawan ng isang lalaki sa kanyang kamay. Tahimik siyang nakatayo doon, nakatingin sa kalawakan, binubulong ng bibig niya ang pangalan ng namatay niyang asawa. Binalaan ako ng management na kahit tanungin niya ako, kailangan kong tumahimik at dumiretso. Sinubukan kong iwasan ang kanyang mga mata, ngunit ang mga bulong ay sumasagi sa aking isipan, nasaan siya? Bakit mo ako iniwan? Minsan, nakarinig ako ng mabigat na buntong hininga, ang tunog ng magaan na mga yabag na sumusunod sa likuran. Ngunit paglingon ko, malamig na kadiliman lang ang naroon. Panuntunan 2, siguraduhin laging bukas ang mga ilaw sa mga silid ng I. Sa tuwing dadaan ako sa I, dapat bukas ang mga ilaw sa kwarto. Hindi ko pwedeng patayin ang alinman sa mga ilaw. Minsan, ang mga ilaw ay kumikislap at pagkatapos ay namatay. Tumakbo ako papasok upang buksan muli,
at narinig ko ang mga hingal at daing na tunog na nagmumula sa isang malalim na silid. Ngunit nang tumingin ako, nakita ko lamang ang mga bakanteng kama, mga lumang kagamitang medikal na hindi gumagalaw. Ang daing na yon, hindi mula sa isang buhay na tao. Panuntunan 3, huwag buksan ang pinto ng silid na imbakan ng gamot sa isang tiyak na oras. Noong nagpunta ako sa storage area ng hating gabi, bukas ang ilaw sa kwarto pero nakalock ang pinto ng storage. Naalala ko ang mga tagubilin na huwag buksan ang pinto sa panahong ito, kahit na nakarinig ako ng mga ingay o hiyawan mula sa loob. Minsan, nakarinig ako ng malamulto na tawa na umaalingaw-ngaw mula sa kwarto na nagpatindig sa balat ko. Tumayo ako doon, tumitibok ang puso ko, hindi naglakas loob na buksan ang pinto. Panuntunan 4, kilalanin ang batang babae na may dalang teddy bear sa cafeteria at huwag baliwalain ang kanyang imbitasyon na maglaro. Ang cafeteria sa hating gabi ay ang pinakatahimik na lugar sa ospital, maliban sa batang babae na iyon. Ang batang babae na may hawak na matandang teddy bear ay laging lumalabas sa oras, tumingin sa akin ng malinaw na mga mata at inanyayahan akong maglaro ng taguan. Pinaalalahanan ako ng manager, huwag mong tanggihan ang imbitasyon niya. One time, pumayag akong maglaro. And the game started with echoing laughter, dark shadows passing Ila the corner of early eyes, making Ila heart stop. Ibinubunyag ang natitirang mga panuntunan sa pamamagitan ng iba pang mga katakot-takot na sitwasyon. Ang natitirang mga patakaran ay unti-unting nabubunyag sa pamamagitan ng bawat kakaibang karanasan, kumakatok sa pinto ng walang sinuman, ang anino ng isang tao na lumilitaw at nawawala, ang malamig na tawa ng isang bata na umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Naka-encounter ako ng mga invisible figures, feeling ko may laging nakabantay sa bawat hakbang ko. Nakilala ang supporting character, ang matanda sa liig. Isang gabi, habang sinusuri ang ihi, may nakasalubong akong matandang nakahiga sa kama, malamig ang mga mata ngunit puno ng karanasan. Bumulong siya sa akin, mag-ingat ka sa Sir John, hindi siya ordinaryong tao. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa mga nabigong operasyon, madilim na lihim, at ang nakakatakot na pagbabago ng ilang mga pasyente. Ang kanyang mga salita ay parang isang babala, isang bagay na hindi ko makakalimutan. Ang supernatural at hindi pangkaraniwang mga fenomena ay tumaas. Mula noon, hindi ko na matukoy kung ano ang totoo at kung ano ang haka-haka. Ang mga yabag ay umalingaw-ngaw sa mga tahimik na pasilyo, ang mga fluorescent na ilaw ay patuloy na kumikislap, ang mga pinto ay bumukas at isinara ng mag-isa, at ang mga figura ay lumitaw at nawala. Ang gulat ay nadagdagan ng minuto, ngunit kailangan ko pa ring magpatuloy sa pagtatrabaho, kailangan kong mabuhay. Ang bawat tuntunin ay hindi lamang isang batas, ngunit isang marupok na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. At alam ko, isang maling hakbang lang, hindi na maibabalik ang lahat. Sa ikatlong gabi sa ospital, ang mga bagay ay nagsimulang mawalan ng kontrol. Biglang umalingaw-ngaw ang mga hiyawan mula sa mga silid, na para bang may dumaranas ng matinding sakit. Ngunit nang tumakbo ako sa kanila, walang nakita. Ang pagkatok sa pinto, pag-etyo sa mga pasilyo na parang multo na imbitasyon, ay nagpalamig sa aking gulugod. Sumisid at naglaho sa mga sulok ang mga anino, kumikinang ang mga mata sa dilim, sinusundan ang bawat hakbang ko. Ang nakakatakot na laro ng Little Teddy Bear. Ang batang babae na may teddy bear ay lumitaw sa takdang oras. Play hide and seek with her, she whispered, her smile dreamy but her eyes filled with something incomprehensible. Alam kong hindi ako maaaring tumanggi dahil isa ito sa mga patakaran. Ngunit ang laro ay hindi simple. Sa bawat hakbang sa kadiliman,
kailangan kong hanapin ang maliit na batang babae sa pamamagitan ng kakaibang mga bakas. Ang malamig na tawanan ng mga bata ay umalingaw-ngaw sa kalawakan. Bawat segundo at minuto ay nagtulak sa akin sa limitasyon ng takot. Sa tuwing lalapit ako, nawawala ang batang babae. Naiwan lamang ang isang punit na teddy bear sa sahig at isang bulong na mahinang tumutunog sa aking tainga. Hinding-hindi ka makakatakas. Ang pakikipagtagpo sa nakakatakot na Sir John. Nang matapos ang laro, hindi ko na alam kung ano ang totoo at kung ano ang haka-haka. Hanggang sa hinarap ko siya, ang Sir John. Hindi isang ordinaryong tao. Siya ay matangkad, ang kanyang mukha ay kakilakilabot na deformed, ang kanyang mga mata ay walang buhay na parang malalim na hukay ng kamatayan. Wala siyang sinabi, nakatayo lang, tahimik na pinagmamasdan ako na may multong ngiti. Naramdaman ko ang madilim na kapangyarihan na nagmumula sa kanya, na para bang siya ang pinagmulan ng lahat ng kakilakilabot sa ospital na ito. Ibinunyag ang madilim na nakaraan ng ospital. Sa pamamagitan ng kwento ng matandang lalaki sa iyo, at ang ebidensya na hindi ko sinasadyang natuklasan, ang ospital na ito ay dating lugar kung saan naganap ang mga bigong eksperimental na operasyon. Ang mga pasyente ay may deformed, nawala ang kanilang mga alaala o nawala ng walang bakas. Ngunit ang pinakamasama sa lahat, mayroong isang supernatural na puwersa na umiral, sinasamantala ang sakit at takot ng mga tao upang mapanatili ang kanilang buhay. Ang Sir John, ayon sa mga alingaw-ngaw, ay ang isa na binago ng puwersang iyon, naging isang nilalang sa pagitan ng tao at multo. At ang ospital, hindi lamang isang lugar upang pagalingin ang may sakit, kundi isang bilangguan para sa mga nakulong na kaluluwa. Ang pagpili ng buhay at kamatayan. Tumayo ako sa isang sangang daan, patuloy na sundin ang mga kakaibang panuntunan upang mabuhay bawat gabi, o panganib na matuklasan ang nakakatakot na katotohanan na nakatago. May bahagi sa akin na gustong tumakas, ngunit ang isang bahagi ay naakit sa misteryo, gustong malaman ang katotohanan kahit na ang panganib ay malapit na. Dahil kung minsan, kapag nahaharap sa pinakamalalim na kadiliman ay tunay na mauunawaan ng mga tao ang kalikasan ng buhay. Hindi na ako baguhan. Naranasan ko na ang mahabang gabi ng kakilakilabot, kung saan ang buhay at kamatayan ay isang manipis na linya lamang ang pagitan. Ang bawat hakbang sa madilim na koridor ay isang labanan upang manatiling gising, upang hindi mahuli sa puyo ng tubig ng mga hindi nakikitang multo. Kailangan kong tumakas upang labanan ang walang pangalan na takot, kasama ang mga multo na hindi nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ang mga katok ay umaalingaw-ngaw mula sa lumang silid ng ospital. Ang malamig na tawanan ng mga bata ay umaalingaw-ngaw sa malayo. Ang mga anino ng mga tao na lumilitaw at nawawala, lahat ay kumakapit pa rin sa akin hanggang sa umaga. Kahit na nakaalis na ako sa ospital, hindi pa rin binibitawan ang mga larawang iyon na bumabalik sa bawat panaginip at bawat sandali ng paggising. Panghuling babala at bukas na pagtatapos. May mga bagay na hindi ko nangahas ibunyag, ang mga lihim na nakatago pa rin sa loob ng malamig na pader ng ospital. At ito ay isang babala sa sinumang tumuntong sa night shift dito. Ang ospital ay hindi lamang isang lugar ng pagpapagaling, kundi isang lupain ng kadiliman at ang immortalidad ng takot. Yung mga nagtatrabaho ng night shift dito lahat ay nagdadala ng hindi maiiwasang pagkahumaling. And I received news again, na next night shift will start tonight. Magkakaroon ba ako ng lakas para magpatuloy? O tuluyan na akong makulong sa dilim ng ospital? Hindi ko alam. Pero isa lang ang alam ko, para mabuhay sa abnormal na mundong ito,
Dapat sundin mo ang mga patakaran gaano man sila kakaiba. At ang kwento ko hindi pa tapos.